Hanggang ngayon ay tinuturing na isang kaharian ang Nepal. At dala pa rin ito ang pagiging iba sa kultura at paniniwala. Ang Kathmandu ang pinakasentro ng bansa. Which way? Ang Bhaktapur ang pinakamatandang lugar sa buong Kathmandu Valley. Sa kabila ng pagiging moderno ng mga kalapit na lugar, ay nanatili ang ganda at pagiging banal nito. Ang Durbar Square ang isa sa pinakamakasaysayang lugar dito sa Bhaktapur, Nepal. Itinayo ito noong ika-10 siglo at naging tirahan ng mga hari at reyna sa kaharian ng Nepal. Parang sa pelikula mo lang nakikita yung mga ganitong klase ng mga tao. Ang medyo nakakatakot na dito pag lumindol. Kasi pag gumuho yung mga gusali, matatabunan itong napakatipid na kalsada. Talata sa iba't ibang mga tindahan dito, mahilig talaga ang mga Nepalese sa art o sa stealing. Maraming mga painting, may mga skulptura, at saka banda doon nakita ko iba't ibang mga mask. Mabait sila dito, sobra. Kung isipin nyo, medyo nakakatakot maglakad-lakad dito ng mga alas 7, alas 8 ng gabi, no? Dahil walang kailaw-ilaw. Pero ayon sa mga Nepalese, zero ang crime rate nila dito. Napaka-safe. At pagdating ng gabi, ito ang kanilang nightlife. May mga grupong tumutugtog sa harap ng mga templo. Parang probinsya sa Pilipinas. Alas 9 pa lang ng gabi, halos wala ng tao sa kalsada. Maaga din gumigising ang mga Nepali. At una agad ang pagsamba bago ang almusal. Itong kanilang ritual bilang pasasalamat at gabay sa kanilang panibagong araw na pagdadaanan. We got 33 million gods in Nepal. Generally, for other gods we worship in the morning, the goddess Kali, they accept sacrifice. That's how you must have seen at the Bhairav Mandir a few days before, people sacrificing goats, chickens, and offering eggs to the goddess and Bhairava. Goddess of protection and destruction as well. Tika ang tawag nila sa pula na nasa noo nila. Proteksyon daw nila ito o good luck. Samantala ang bulaklak sa kanilang ulo ay simbolo ng biyaya. After praying, we put tika and flower on our head. It is a sign of good luck. That protects you from bad things. All day. Matapos sa kanilang pagsamba, ang mga lalaki ay kailangan ng pumunta sa kanilang bukirin para magsaka. Samantalang ang mga babae naman ay nagsisimula na rin gumawa ng trabaho sa bahay. Ang traditional Newari wedding ay may 5 bahagi at umaabot ito ng 5 araw. Sa bahay ng babae magaganap ang tinatawag nilang good wife ceremony. Ito ang pangalawang bahagi ng kasal na aming natunghayan. Yeah, it's called Mehendi. I'm sorry? Mehendi. Mehendi. Yeah. What is it? It's just decoration. Usually, married women, they wear red bangles, red sari.
Newari red bangles. Traditional, this is a traditional painting, like you paint on your hands, something like that. It's for feet. Red symbolizes for not only marriage, for other ceremonies like pujas and other things. Usually women put this red color. It's called ala in Newari language. Mahigit kumulang 3 oras din ang itinatagal ng kanilang seremonyas. Samantala, kapag may namatayan naman silang miyembro sa kanilang pamilya, ay pinapaalam nila sa buong baryo sa pamamagitan ng paglalakad habang umiiyak. At maging ang paglilinis ng balon ay kanilang ipinagdiriwang na tinatawag nilang Sidhi Naka Festival. Tinutugtugan ito ng banda na tinatawag nilang Bajan. Isa sa makasikat na pasyalan ay ang Suyambuna o Monkey Temple. Nakamamanghang isipin ng Swayambhu na dinadayo ng napakarami mga deboto, turista at mga nais matuto ang mga aral ni Buddha ay dating nasa ilalim ng tubig. Isang malaking lawa na ginawa ng paraan para itayo ang lugar ng Swayambhu o man-made o gawa ng tao. Dito rin naninirahan ang mga mongha. Ang mga stupa ay simbolo ng paniniwalang ito. Kaya po ito tinawag na Monkey Temple dahil maraming monk. Common sense lang yun. Kung maabot sa mami, sa nanay. Ano ba yan? Diyos ko, natakot ako, te. Ano ba yun? Tinabahan ako. Aray ko. Yung ginawa po kanina ng dalawang mag-asawa, inalay po nila yon para sa mga namatay nilang magulang. Annually daw ginagawa yon. Nang sa gayon, maging peaceful daw ang mga namayapa. Ang mane o prayer wheel ay ang natatanging paraan ng pananampalataya ng mga deboto ng Hinduismo at ng Budismo. Bukod sa mga nakaukit na dasal, sa loob nito ay may ibang panalangin din, na ayon sa kanila, masisiguro ang kanilang kaligtasan at magandang kinabukasan. Nandito po ako ngayon sa kanilang wish area. Siyempre, mag-wish ako dito para sa kapayapaan ng Pilipinas, ng buong mundo. At para maging number 1 pa rin ang aming show, ang Extra Challenge. Para po sa inyo lahat. Dito sa Bhaktapur, maninirahan ang mga challengers natin. Kilalanin natin ang mga pamilyang mag-aampon sa kanila sa loob ng 2 araw. Newari ang tawag sa mga lokal na nakatira dito. Itong pamilya ni Ram at Srimaya Mulbuti. At ang kanilang munting tahanan, may 15 miyembro ang nakatira dito. Pero bago pa man simulan ang lahat ng gawain, ay ginagawa muna niya ang ritual na puja o ang pagsamba. Susunod naman ang paghahanda ng makakain. Dito sa kanilang kusina kung saan makalumang paraan ng pagluluto pa rin ang kanilang ginagawa. Salita apa? Saya salitan jateu, mesti ko moru, Stop moro. stop moru, heteu pa. Mari ceu, muntani ala, terkait dekla, dia. Ang babae ang siyang naghahanda ng pagkain
at kanilang pagsisilbihan ang kanilang asawa pagdating galing sa bukid. At para lalong mapasarap ang pagkain, ay gumagawa sila ng espesyal na sausawan o pampalasa. Isa sa paraan ng pagsisilbi sa asawa ay ang pagbibigay ng rice wine. ओहो ये हमारे सानी है खूब बालागा Isa sa nakatawag ng aming pansin ay ang mga tattoo ng mga babae sa kanilang paa. Kung dito sa atin ay singsing ang naging simbolo ng kasal na ang babae, sa kanila ay ang tilari o kwintas. Ang mga suot na hikaw at pulseras ay 24 karat gold. Ito naman ang pamilyang Tulsi at Asamaya Suwal. Isa sa mga ipinagmamalaki rin ng mga taga Bhaktapur ay ang mga sariling gawang alak o rice wine. Ito ang hinihahanda nila sa mga espesyal na okasyon tulad ng festivals at birthday. Oho, ilan yang keraka? Salah. Tulungan din sila sa paghahanda ng pagkain. Siya, alun ka sana. Ko. Itong dalawang pamilyang mag-aampon sa ating mga challengers. Kaya nilang mamuhay bilang mga lokal ni Wari. Magandang hapon mga kaibigan, meron po akong gig sa Thailand. Kapambanda ako ngayon. Idol kong AGs. Parang may namimiss na yata si Troy. Hi. Huwag kang nervyusin, Troy. Siguradong kayang-kaya mong challenge namin para sa inyo. Actually, I don't know what to expect. All I know from Nepal is on TV, movies. So, looks like it's cold. It can be cold there. But it looks, it's supposed to be beautiful, beautiful country. Ano na naman yan, Ethel? Maalis na ka, bahala ka sa ball. Naku, yung customer kanya. Ay! Ako na po nagre-record kasi tulog na po yung mga cameraman. Puyat. Ako na ang cameraman.